Mga Pops, maging maingat at mapagmatiyag po sa paggamit ng e-wallet applications at websites. Talamak na naman kasi ang scam dyan, lalo ngayong magpapasko. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Francis Orsio. Ngayong halos digital na lahat, marami sa atin ang dumidepende sa paggamit ng e-wallet applications. Mas convenient kasi ang pagbabayad sa bills o pagbili ng gamit online. Yun nga lang, naglipa na naman ang online scammers at sunod-sunod na cyber attacks. Isa sa mga nabiktima si Myra na e-wallet app na GCash ang gamit para bayaran ang bill sa kuryente. Nanakawan daw siya ng 7,400 pesos sa kanyang e-wallet app noong October 8 dahil sa online phishing. May OTP pong pumasok. Binigay ko po yung OTP pero hindi ko naman binigay yung PIN ko. Yung GCash po na may logo dun sa Gmail na nakakausap ko na parang nagpanggap yata na help center ng GCash. Naisip ni Myra na magpadala ng reklamo sa customer service ng e-wallet app. Yun nga lang, hindi na raw mare-refund ang perang nawala sa kanya dahil authorized transaction ang nangyari. Dahil marami pang nabiktima ng online phishing, gumawa si Myra ng group chat ng mga iba pang nawalan ng pera sa e-wallet. Karamihan sa kanila, iisa lang ang siste kung paano sila nawalan. Sinasabing napunta raw sa isang online bingo platform ang kanilang pera na umabot pa ng milyon. Nasa milyon na po talaga kapag tinotal mo. Kasi 60 po kami, sobrang... Ako sir, 7.4 yung nakuha sa akin. Mas marami pa pong nakuhaan ng mas malalaki. Meron pong 400K. Ganito rin ang nangyari kay Malu na isa namang sari-sari store owner. Ang natangay sa kanyang pera, 23,500 pesos. Kaya mas mag-iingat na raw siya ngayon. Ginagamit ko po yun sa mga taong kilala ko lang. Halimbawa po yung mga supplier ko ng bigas, mga groceries. Lahat po yun, alam ko po, sinisigurado ko na hindi ako mai-scam. Paliwanag ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng DICT, mas madali na raw nakakapangbiktima ngayon ang mga sindikato dahil sa dami ng mga ibinabahagi nating personal information online. Nagiging matalino rin daw sila sa pagpapanggap. Itong pagkakawala ng pera nyo sa inyong mga e-wallet, matagal na hong problema yan. Dahil nafi-phishing kayo, na-attack yung personal application sa cellphone ng tao na hijack. Doon ho ninanakawan. Kaya nagpaalala ang gobyerno na mas maging maingat at mapagmatsyag sa paggamit ng mga applications at website. Lalo ngayong wala raw sapat na programa ang mga bangko para mapaigting ang kaalaman sa mga peke at totoong impormasyon. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.